Martial Pick, Kabanata 5358. Martial Uncle Shu, magiging ayos ka ba? Ang mga katulad na sitwasyon ay lumitaw sa nakaraan. Dahil ang Black Ink Clan ay may kalamangan sa mga numero, natural lang na makaisip sila ng paraan upang magamit ang kalamangan na ito ng husto. Sa panahon ng paghaharap sa pagitan ng Human Race Army at ng Black Ink Clan Army, ang presensya ng isang Territory Lord ay labis na banta sa human soldiers. Natural na ang Human Race Army ay nagpatibay ng kaukulang mga hakbang laban sa mga ganitong sitwasyon. Bago dumating si Yang Kai, binobomba ng Territory Lord ang isang warship nang walang pinipiling pag-atake. Bagamat ang warship ay may proteksyon ng dalawang 7th grade Heaven Opening Realm Masters, hindi nila napigilan ang pagnangalit ng Territory Lord at ang warship ay tila nasa bingit ng pagbagsak. Hindi lamang ang katawan ng warship ang nasira, ngunit ang defensive light barrier ay lumabog din ng labis. Kung walang dumating para tumulong, hindi na magtatagal ang pagbagsak ng warship. Kahit na ang dalawang 7th grade masters ay maaaring hindi makatakas ng buhay kung mangyayari iyon. Tulad ng para sa mga miyembro ng squad sa ibaba ng 7th grade, sila ay tiyak na mamatay sa isang miserableng kamatayan. Sa makatuwid, ang pagdating ni Yang Kai ay napapanahon. Nang makatakas sa kanilang suliranin, ang dalawang 7th grade Heaven Opening Realm Masters sa warship ay bahagyang tumango kay Yang Kai upang ipahayag ang kanilang pasasalamat. Pagkatapos, agad silang sumama sa malapit na dumadaan na squad at tumilapon sa di kalayuan. Sinubukan ng Territory Lord na pigilan ang kanilang pagtakas, ngunit si Yang Kai ay umabant upang harangin siya. Kaya naman, napilitan siyang sumuko sa kanyang orihinal na target at itinaas ang kanyang palad para hampasin si Yang Kai. At the same time, medyo nagulat siya. Bakit umalis ang human squad nang walang pagsasaalang-alang sa kaligtasan ng 7th grade master na ito? Gaano kalaki ang tiwala nila sa lalaking ito? Naniniwala ba sila na siya lang ang makakapatay ng isang Territory Lord? Bagamat nag-aatubili ang Territory Lord na aminin ang katotohanan, ang tao na ito ay talagang nagpakita ng lakas na hindi karaniwan para sa isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Ang isang 7th grade master na may ganitong kalibre ay malamang na isang elite sa mga elite. Ang pagpatay sa taong ito dito ay magiging mas kapaki-pakinabang kaysa sa pagpatay sa isang daang ordinaryong human cultivator. Kasunod ng pag-iisip na iyon, agad na lumitaw sa mga mata ng Territory Lord ang hangarin na pumatay. Ang kanyang mga pag-atake ay lumipad na parang agos habang ang Black Ink strength sa kanyang katawan ay marahas na lumundag. Agad na dehado si Yang Kai. Sa isang labanan sa pagitan ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master at isang Feudal Lord, ganap niyang kayang talunin ang kanyang kalaban at patayin ang kalaban ng walang tulong mula sa iba. Sa kasamaang palad, ang lakas ni Yang Kai ay kulang pa noong ang kanyang kalaban ay isang Territory Lord. Nagkaroon ng maliwanag na puwang sa lakas dahil sa pagkakaiba sa kanilang paglilinang. Gayunpaman, hindi madaling patayin si Yang Kai kahit na siya ay mas mahina kaysa sa kanyang kalaban. Habang nagtatanggol laban sa sunod-sunod na pag-atake, sinubukan ni Yang Kai na pangunahan ang kanyang malakas na kalaban sa isang tiyak na direksyon sa malapit. May mga tunog ng labanan sa pagitan ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master at isang Territory Lord na nagmumula sa direksyong iyon. Tila napansin kung ano ang pinaplano ni Yang Kai, malamig na tumikim ang Territory Lord at pinalakas ang bangis ng kanyang mga pag-atake. Isang hindi inaasahang marahas na pagbabago-bago ng enerhiya ang biglang dumating mula sa malayo, na humahampas sa kawalan. Parehong si Yang Kai at ang Territory Lord ay nanginginig at naapektuhan ng pagbabago-bago ng enerhiya. Malinaw na iyon ang naging resulta ng labanan sa pagitan ng Old Ancestor Xiao Xiao at ng Royal Lord. Mula sa sandaling nagsimulang mag-away ang dalawang iyon, ang mga shockwaves ng kanilang labanan ay paminsan-minsan ay lumalaganap palabas at wawakasan sa magkabilang hukbo. Ang resulta ay hindi nagtatangi sa pagitan ng kaibigan o kalaban, kaya hanggat ang isa ay nakatayo sa larangan ng digmaan, sila ay negatibong maaapektuhan. Kung ikukumpara, ang Human Race Army ay bahagyang mas mahusay kaysa sa Black Ink Clan. Hindi iyon matutulungan dahil ang mga tao ay may proteksyon sa kanilang mga warship, habang ang Black Ink Clan ay wala. Sa tuwing tatama ang mga shockwaves, sapat na ang mga depensa ng warship para pawalang bisa ang karamihan sa epekto. Bukod sa pakikipaglaban ng 7th grade Heaven Opening Realm Masters sa labas ng warships, hindi masyadong naapektuhan ang mga sundalo sa loob. Ang parehong ay hindi masasabi para sa Black Ink Clan. Hindi mahalaga kung ang kabilang partido ay isang Feudal Lord, isang Territory Lord, isang high-grade Black Ink Clansman, o isang low-grade Black Ink Clansman, sila ay madalas na mawalan ng balanse sa tuwing ang marahas na pagbabago-bago ng enerhiya ay tumama.
Maaaring ito ay hindi hihigit sa isang panandaliang epekto, ngunit kahit isang maikling sandali ay maaaring maging nakamamatay para sa kanila. Iyon talaga ang katotohanan. Maraming Black Ink Clansmen ang mawawalan ng buhay sa tuwing ang pagbagsak ng mahusay na labanan ay tumawid sa larangan ng digmaan. Sa kasamaang palad para kay Yang Kai, siya na ngayon ang magdusa sa mga kahihinatnan. Nang tumama ang shockwave, parehong natisod sina Yang Kai at ang Territory Lord bilang tugon. Gayunpaman, ang paglilinang ng Territory Lord ay sa huli ay mas mataas kaya mas mabilis siyang nakabawi at mabangis na inihagis ang kanyang palad sa ulo ni Yang Kai. Sa sandali ng buhay at kamatayan, pilit na inilipat ni Yang Kai ang kanyang ulo sa gilid. Dumiretso ang palad ng Territory Lord sa kanyang balikat, na nagresulta sa isang marahas na pagsabog ng Black Ink Strength. Dahil sa pagsabog ay napunit at duguan ang kanyang balikat. Napaungo si Yang Kai sa sakit habang, kasabay nito, itinutok niya ang Azure Dragon Spear patungo sa puso ng Territory Lord. Ang kanyang mga aksyon ay pinilit ang Territory Lord, na gustong pumunta para sa pagpatay, upang gumawa ng isang mabilis na pag-atres. Nang hindi hinintay na mabawi ng Territory Lord ang kanyang balanse, si Yang Kai ay talagang sumugod at nagpakawala ng mga suntok gamit ang Azure Dragon Spear, na lumikha ng pader ng mga anino ng sibat na bomb alot sa kanyang kalaban. Ang Territory Lord ay labis na nagulat. Masasabing hindi siya nagpigil kahit katiting sa kanyang nakaraang pag-atake. Kahit papaano ay nakaligtas ang isang 7th grade human matapos siyang direktang tamaan, dapat ay nawala na sa kanila ang lahat ng kakayahan sa pakikipaglaban at naging walang magawa. Ngunit taliwas sa kanyang mga inaasahan, itong human cultivator ay ibang-iba. Hindi lang siya nakaligtas, naging agresibo pa siya. Ang mga tao ba ay dapat ganito katibay? Kudlit, lingid sa kaalaman ng Territory Lord, si Yang Kai ay isa na ngayong 70,000 metrong Ancient Dragon. Sa mga tuntunin ng pisikal na katatagan, kahit na ang karamihan sa 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi maihahambing sa kanya. Ang hampas ng palad ay talagang nasugatan si Yang Kai, ngunit hindi ito nakaapekto sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Pagkatapos ng isang round ng mabangis na pag-atake, ang Territory Lord ay napakagulo na tila medyo sumama ang suot niya, na ikinagalit niya dahil sa kahihiyan. Nang malapit na siyang gumawa ng isang nakamamatay na suntok, isang matalim na aura ang sumalubong sa kanya at isang nakakatakot na liwanag ng espada ang bumungad sa kanya kaagad pagkatapos noon. Nagulat, ang Territory Lord ay nagmamadaling umiwas. Pumunta ka, sumugod si Shu Linggang, may hawak na talam sa magkabilang kamay. Napaka-impose ng aura niya. Nang magpakawala siya ng pag-atake sa Territory Lord, sabay-sabay niyang sinigaw si Yang Kai. Martial Uncle Shu, magiging okay ka ba? Ang mga sulok ng bibig ni Yang Kai ay kumaibot, at tumingin siya kay Shu Linggang nang may pag-aalala. Hindi iyon matutulungan. Si Shu Linggang ay mayroon ng isang Territory Lord bilang kanyang kalaban, kaya ang pag-drag ng isa pang Territory Lord sa kanyang labanan ay malinaw na nangangahulugan na kailangan niyang harapin ang dalawang kalaban sa kanyang sarili. Hindi pa nagtagal mula nang siya ay umaban sa 8th grade Heaven Opening Realm, kaya habang nakikipaglaban sa isang Territory Lord ay hindi magiging isyo, ang pakikipaglaban sa dalawa laban isa ay magiging mapanganib. Hindi sinasadya ni Yang Kai na humingi ng tulong kay Shu Linggang. Siya ay orihinal na nagplano na akitin ang Territory Lord sa isang veteranong 8th grade Heaven Opening Realm Master para pigilan ang Territory Lord. Ang veteranong 8th grade Master na iyon ay mayroon lamang isang Territory Lord bilang kanyang kalaban, kaya sa kanyang malalim na pamana na naipon sa loob ng millennia, ang pakikipaglaban sa dalawang laban sa isang labanan ay pansamantalang hindi magiging mahirap para sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi naman ganoon ang kaso pagdating kay Shu Linggang. Gayunpaman, si Shu Linggang ay nagkataong nasa paligid. Malamang ay napansin niya ang sitwasyon ni Yang Kai at kinaladkad ang kanyang kalaban para tulungan si Yang Kai sa sarili niyang inisyatiba. Nang marinig ang tanong ni Yang Kai, pinalaki ni Shu Linggang ang kanyang mga mata at galit na umungal. Tama na kalokohan. Bilisan mo at mawala ka. Papatayin ko ang dalawang ito ngayon. Habang nagsasalita ay lalong naging mabangis ang kanyang mga atake. Maging ang kanyang kutis ay namula. Higit sa lahat, napaatras ang dalawang Territory Lord ng kanyang mabangis na pag-atake. Sinulyapan ni Yang Kai ang sitwasyon at alam na ang kanyang mga salita ay pumukaw sa espiritu ng mapagkompetensya ni Shu Linggang. Wala na siyang ibang masabi, kaya maaari lang niyang hikayatin si Shu Linggang. Kung ganoon, huwag mo nang ipilit ang iyong sarili. Pagkasabi niyo na ibinilisan niya ang paglalakad sa malayo.
hindi siya nanatili upang tulungan si Shu Linggang dahil kahit na manatili siya at makipagsanib puwersa sa kanya, maaaring hindi niya mapatay ang alinman sa mga territory lord na ito sa maikling panahon. Ang pinakamalaking kalamangan ni Yang Kai ay hindi siya magagapi sa mga nasa parehong kaharian. Sa makatuwid, ang kailangan niyang gawin ngayon ay pumatay ng maraming kaaway na mas mababa sa antas ng territory lord hanggat maaari. Kung mas marami siyang napatay, mas kaunting pressure ang kakaharapin ng human race army. Tatlong buntong hininga pagkaalis ni Yang Kai, si Shu Linggang ay umungol sa sakit at ang kanyang matapang at walang talo na aura ay nawala ng walang bakas. Sa isang iglap, mahina siyang binugbog pabalik ng dalawang territory lords. Ang kanyang pamana ay masyadong kulang sa huli, kaya ang pakikipaglaban sa dalawa laban isa ay sadyang napakahirap para sa kasalukuyang kanya. Bagamat hindi siya kalaban sa kanyang mga kaaway, si Shu Linggang ay walang problema sa pagprotekta sa kanyang sarili sa ngayon. Gayunpaman, mahirap sabihin kung ano ang magiging kapalaran niya kung magpapatuloy ang labanan. Nagpatuloy ang matinding labanan habang nag-navigate si Yang Kai sa larangan ng digmaan, na hinahanap ang mga figure ng mga nakatagong territory lords. Kabilang ang isa mula sa dati, natagpuan niya ang kabuuang tatlo. Inatake niya sila at hinikayat sila patungo sa malapit na 8th grade Heaven Opening Realm Masters at iniwan silang pigilan ng Division Commanders. Siguradong mayroong higit sa 3 territory lords na nangangasiwa sa Black Ink Clan Army, ngunit si Yang Kai ay nakahanap lamang ng napakarami. Ang iba naman, tiyak na pipigilan sila ng iba basta gumawa sila ng hakbang para hindi na siya mag-alala sa kanila. Ang Royal Lord at ang Old Ancestor ay may sariling larangan ng digmaan. Ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters at ang Territory Lords ay mayroon ding sariling mga larangan ng digmaan. Totoo rin ito para sa Human Race Army at Black Ink Clan Army. Bagamat ang kanilang mga labanan ay nagkagulo sa isa't isa, hindi sila nakikialam sa isa't isa. Si Yang Kai ay tumawid sa larangan ng digmaan na parang kidlat at kahit saan siya magpunta, ang Black Ink Clan ay dumanas ng matinding casualty sa ilalim ng kanyang Asher Dragon Spear. Matapos kumpirmahin na wala ng ibang walang tao na territory lords, bumalik siya sa Dawning Light. Oras na para kumilos. Lahat ng ginawa niya ngayon ay bahagi lamang ng paghahanda para sa sandaling ito. Iyon ay totoo lalo na ngayon na ang territory lords ay humiram ng kapangyarihan ng kani-kanilang Black Ink Nest sa Royal City para mas mabilis na patayin ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Dahil dito, nasira ang orihinal na pagkapatas. Ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ngayon ay nasa isang dehado, at ang bagong advanced na 8th grade Heaven Opening Realm Masters tulad ni Shu Linggang ay mas nasa panganib. Kung hindi kikilos ngayon ang Human Race Army, ang 8th grade Masters ay maaaring mawalan ng buhay sa larangan ng digmaan. Sa sandaling iyon ay sumagi sa kanyang isipan, isang matalim na sipol ang nagmula sa isang sulok ng larangan ng digmaan. Ang tila walang katapusang sipol ay umalangaw-ngaw ng malakas at malinaw. Kahit na ang magulong pagbabago-bago ng enerhiya ay hindi napigilan ang sipol na may hatid sa buong larangan ng digmaan. Ito ay malinaw na isang uri ng signal. Nang tumunog ang sipol, ang kapaligiran ng Human Race Army ay sumailalim sa isang banayad na pagbabago. Tila naging mas masigla ang lahat habang ipinatawag nila ang lihim na sandata na nakatago sa loob ng maraming taon. Sa isang lugar sa larangan ng digmaan, si Shu Linggang ay ganap na magulo. Walang bakas ng kanyang masiglang pagmamayabang at pamumula mula kanina. Nahaharap sa marahas na pambobomba mula sa dalawang territory lords, wala siyang pagpipilian kundi ang tumakas at umiwas sa kanilang mga pag-atake. Gayunpaman, may mga pagkakataong nabigo siyang umiwas, na nagresulta sa pagkabasa ng dugo sa buong katawan. Nang tumunog ang sipol, sumigaw siya ng malakas. Sa wakas ay oras na. Napakatagal na niyang tiniis. Sa kabila ng pagharap sa panganib ng kamatayan sa maraming pagkakataon, hindi niya inilabas ang lihim na sandata. Nag-aalala siya na baka ibunyag niya ang kanilang trump card ng maaga at maging mapagbantay ang iba pang Black Ink Clansmen. Ito ay isang bagay kung ang lihim na sandata ay hindi ginamit. Gayunpaman, kung ang lihim na sandata ay gagamitin, pagkatapos ay kailangan niyang tiyakin na ang lahat ay maaaring gumamit ng lihim na sandata ng sabay-sabay upang ang pinakamataas na epekto ay may sigawa. Sa sandaling ito, ang napagkasunduang hudyat ay sa wakas ay umalangaw-ngaw sa buong larangan ng digmaan. Sumili si Shu Linggang sa isang mabangis na ngiti. Hindi pinansin ang pincer attack na nagmumula sa dalawang territory lords, bigla niyang pinatawag ang dalawang mahabang sibat sa kanyang mga kamay. Isang marahas na pag-atake ang sinundan ng dalawang ungol ng sakit. Samantala, si Shu Linggang ay umubo ng sariwang dugo. Bagamat ang ilan sa kanyang mga buto ay nabali, ibinalik niya ang kanyang ulo sa malakas na pagtawa.
Mamatay. Ang World Force ay sumiklab habang ang dalawang evil purging divine spears ay bahagyang nanginginig at nag-transform sa dalawang daluyan ng liwanag na tumagos patungo sa dalawang territory lords na halos magka-arm. Hindi nagatubili si Shu Linggang na gamitin ang kanyang katawan bilang pain para lapitan ang dalawang territory lords, na nahuli sila nang wala silang bantay nang sila ay nalubog sa kagalakan ng pagkapanalo. Ang dalawang agos ng mga ilaw ay tumama sa kanila ng husto sa dibdib, itulak sila pabalik ng medyo malayo. Sa sumunod na sandali, isang maningning na liwanag ang sumabog. Ang liwanag ay lubhang nakasisilaw, na walang kaunting dumi. Tulad ng dalawang maliliit na araw, binalot nila ang dalawang territory lords, dahilan upang ang kanilang mga ekspresyon ay agad na nagbago ng husto. Niwala silang panahon para isipin ang pagpatay kay Shu Linggang bago sila napuno ng takot. Hindi iyon maiiwasan dahil, bigla na lang, naramdaman nila ang pagsalakay ng ilang uri ng dayuhang kapangyarihan sa kanilang mga katawan. Bukod dito, ang kapangyarihang iyon ay tila kaaway ng kanilang blocking strength. Saan man damaloy ang enerhiya sa loob ng kanilang mga katawan, ang blocking strength na naipon doon sa libu-libong taon ay natunaw. Maging ang blocking strength na nasa lahat ng dako sa kawalan ay naglaho at sumangga nang walang bakas ng hawakan ito ng liwanag. Martial Pick, Kabanata 5359. Ang kapangyarihan ng Evil Purging Divine Spears. Sa larangan ng digmaan, ang lugar na natatakpan ng liwanag ay naging isang malaking bakanteng vacuum. Ang lahat ng blocking strength sa lugar na iyon ay ganap na nalinas sa isang iglap. Bukod dito, ang liwanag ay hindi lamang lumitaw sa dalawang lugar sa paligid ng Shu Linggang, ngunit sa hindi mabilang na mga lugar sa buong larangan ng digmaan. Ang mga ilaw na ito ay nagpapaliwanag sa buong larangan ng digmaan tulad ng walang katapusang mga bituin sa kalangitan. Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay naging sanhi ng pagkataranta ng mga Black Ink Clansmen dahil sa mga epekto. Sa lahat ng mga taon na nilalabanan nila ang mga tao, hindi pa sila nakakita ng ganoong pangyayari o nakaranas ng kakaibang kapangyarihan noon. Ito ay isang kapangyarihan na kabaligtaran ng kanilang Black Ink Strength, isang kapangyarihan na maaaring pigilan at maalis pa ito. Habang ang Black Ink Clan ay nasa estado ng takot at takot, ang mga tao ay hindi na natiling walang ginagawa. Ang kapangyarihan ng Evil Purging Divine Spears ay pumutok, na naging sanhi ng pagkagulo ng enerhiya sa loob ng Black Ink Clansmen. Kasabay nito, ang Human Race Masters ay sumugod sa kanilang mga kaaway. Ang orihinal na pagkapatas sa buong larangan ng digmaan ay agad na nasira. Sunod-sunod na naglaho ang aura ng mga feudal lords. Ang mga karapat-dapat na gumamit ng Evil Purging Divine Spears sa larangan ng digmaan ay ang 7th at 8th grade masters. Kaya, ang kanilang mga kalaban ay pangunahing mga feudal lord at mga territory lord. Sa sandaling tumunog ang malakas na sipol, pinakawalan ng 7th grade masters ang kanilang mga pag-atake sa mga feudal lords. Ang Purifying Light ay talagang kalaban ng Black Ink Strength. Nang sumambulat ang mga bola ng liwanag na parang Great Suns, ang Black Ink Strength na nakapalibot sa kanila ay ganap na nawala. Higit pa rito, ang enerhiya sa loob ng Black Ink Clansmen ay nawala o naputol. Ang lihim na sandata na itinago sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay nagliyab ng maliwanag sa sandaling ito at nakamit ang napakatalino na mga resulta. Sa isang lugar sa larangan ng digmaan, binaliwala ni Shu Linggang ang mga sugat sa kanyang katawan kahit na siya ay umuubo ng dugo ng marahas. Matapos bunutin ang dalawang Evil Purging Divine Spears, itinaas niya ang kanyang talon at sumugod patungo sa pinakamalapit na territory lord. Ang liwanag ng espada sa kanyang talon ay kumikinang na may ganap na layuning pumatay. Ang pinakamalapit na territory lord na naapektuhan ng Purifying Light na si Eliado sa loob ng Evil Purging Divine Spear ay ganap na nagambala sa sandaling ito. Karamihan sa kanyang lakas ay inilihis upang pagaanan ang banta ng Purifying Light. Kaya naman, ang pinakamaraming magagawa niya ay ang mabilisang pagsuntok kay Shu Linggang nang ang liwanag ng espada ay tumama sa kanya. Ang World Force of an 8th Grade Heaven Opening Realm Master at ang Black Ink Strength of a Territory Lord ay nagbanggaan at nag-intertwine sa isa't isa sa maliit na larangang ito. Sa maikling paghaharap, ang dibdib ni Shu Linggang ay bumagsak sa loob at ang lumabas sa kanyang bibig ay hindi na lamang dugo kundi pati na rin ang mga piraso ng kanyang mga organo. Matapos niyang madaanan ang kanyang kalaban, nahati sa dalawang bahagi ang katawan ng Territory Lord sa likod niya. Ang itim na dugo ay nag-spray kung saan-saan na parang fountain. Sa sandali ng kamatayan, ang magkabilang bahagi ng mukha ng Territory Lord ay napuno ng ganap na hindi paniniwala. Tila nagulat siya na siya ay napatay sa isang galaw ng isang tila mahinang 8th grade master. Si Shu Linggang, nakakasulong pa lang sa 8th grade Heaven Opening Realm 200 taon na ang nakakaraan,
ay nakapatay ng isang territory lord sa kanyang unang dalawang laban sa isang labanan. Humagalpak siya ng tawa, pakiramdam niya ay hindi siya naging mas masaya sa kanyang buhay. Hindi may kakaila na marami na siyang napatay na Black Ink clansmen noong nakaraan, kabilang ang ilang feudal lord. Gayunpaman, paano maihahambing ang pagpatay sa mga feudal lord na iyon sa kasiyahan ng pagpatay sa isang territory lord? Na-pressure siya. Ang kanyang bunsong disciple ay ikinasal kay Yang Kai. Noong nakaraan, maaaring umasa si Shu Linggang sa kanyang mas mataas na paglilinang at samantalahin ang kanyang katayuan bilang elder upang disiplinahin ang kanyang manugang na lalaki. Sa kasamaang palad, nawala ang kalamangan na iyon nang si Yang Kai ay sumulong sa 7th grade. Maging si Shu Linggang ay kailangang aminin na siya ay kulang kung ikukumpara sa napakalaking lakas ni Yang Kai laban sa mga kapantay ng parehong kaharian. Hindi pa banggitin, medyo marami ang territory lords na namatay sa kamay ni Yang Kai sa paglipas ng mga taon. Sa kabaligtaran, hindi siya nakapatay ng isang territory lord kahit na siya ang elder. Paano niya maitaas ang kanyang ulo sa harap ni Yang Kai? Paano niya hahanapin ang hustisya sa ngalan ng kanyang minamahal na disipolo kung ibubuli siya ni Yang Kai? Sa kabutihang palad, iba ang mga bagay ngayon. Nakapatay siya ng isang territory lord. At ito ay simula pa lamang. Papatayin pa niya ang mga territory lord sa hinaharap. Lumipat ang kanyang tingin at dumapo sa kabilang territory lord. Pagkatapos, sinugod niya ang kalaban gamit ang kanyang talam na kumikislap ng husto. Ang natitirang territory lord ay natigilan sa biglaang pagkamatay ng kanyang kasama. Kasabay nito, na-distract din siya sa kanyang mga pagsisikap na labanan ang purifying light na bumabagabag sa kanyang katawan. Nang makita niya si Shu Linggang na sumusugod sa kanya na parang mapaghiganting multo, nakaramdam ng takot ang kanyang puso. Hindi na siya nang ahas na labanan si Shu Linggang. Kaya, mabilis siyang tumalikod at tumakas para sa kanyang buhay. Saan mo gustong tumakbo? Galit na umuungal si Shu Linggang. Itinaas ang kanyang talam, sinubukan niyang habulin ang kanyang kalaban, ngunit nakagawa lang siya ng ilang hakbang bago siya umubo ng dugo na parang sinusubukan niyang alisin ang lahat ng organ sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang kahangahangang aura sa paligid niya ay mabilis na hangina. Nang ilabas niya ang Evil Purging Divine Spears, ginamit niya ang kanyang katawan bilang pain at pilit na nilalabanan ang pincer attack mula sa kanyang mga kalaban. Sa makatuwid, siya ay nasugatan ng husto. Ang pagpatay sa isa sa mga territory lord sa isang suntok ay ang kanyang limitasyon. Wala na siyang lakas para ituloy ang pangalawa. Kung ang kanyang kalaban ay nanindigan at lumaban, malamang na nagtagumpay ang territory lord na patayin si Shu Linggang sa mismong lugar sa kabila ng mga epekto ng purifying light. Kaya lang ang territory lord ay lubusang natakot sa purifying light na sumalakay sa kanyang katawan. Hindi pa banggitin na hindi niya alam kung talagang pagod na ang 8th grade human na ito o nagkukunwaring kahinaan lang. Ang kanyang prioridad ay ang makatakas ng buhay, kaya hindi man lang siya nang ahas na huminto kahit isang sandali. Sa huli, walang magawa si Shu Linggang habang ang territory lord ay dumula sa gitna ng Black Ink Clan Army at ginamit ang maraming Black Ink Clansmen para itago ang kanyang kinaroroonan. Basura. Galit na galit siyang nagmura. Nahihirapan na ako. Paano ka makakatakas sa takot sa halip na subukang patayin ako? Paanong ang isang walang hiyang Black Ink Clansman ay magiging isang karapat-dapat na kalaban para sa mga tao na kusang loob na nagbuwis ng kanilang buhay upang makamit ang tagumpay sa labanang ito? Kudlit, hindi lang si Shu Linggang ang nakapatay ng isang territory lord. Sa buong larangan ng digmaan, mahigit 12 territory lords ang namatay sa maikling sandali ng kalituhan. Ilang 8th grade Black Ink disciples din ang namatay sa engkwentro na iyon. Ang Black Ink Clan ay natalo ng halos 20 sa kanilang nangungunang master sa isang bagay ng paghinga. Ilang puwersang pang-combat na maihahambing sa isang 8th grade master sa lakas ang natipon ng Black Ink Clan. Hindi pagmamalabas na sabihin na 30% ng mga puwersang panlaban ng Black Ink Clan ay naalis ilang sandali lamang matapos ang Evil Purging Divine Spear ay nagdebo. Karamihan sa mga natitirang territory lords ay nasugatan din ng Evil Purging Divine Spear. Ang mayamang purifying light ay sumalakay sa kanilang mga katawan, na nagdulot sa kanila ng hindi matiis na sakit. Sa direksyon ng nasirang Royal City, ang Black Ink Nests ay biglang nagsimulang dumagundong ng malakas. Ang mga dagandong ay sinundan ng napakakapal na Black Ink Strength na bumulwak mula sa kanila. Matapos maapektuhan ng kaagnasan ng purifying light, ang territory lords ay wala nang pakialam sa anupaman. Humugat sila sa kapangyarihan ng kani-kanilang Black Ink Nest sa desperasyon at ginamit ang kanilang kapangyarihan para itaboy ang Human Masters at labanan ang kaagnasan ng purifying light.
Bagamat ang paggawa nito ay nagbigay daan sa kanila na bawasan ang ilan sa kanilang humihinang momentum, hindi ito sapat para hadlangan ang marahas na opensiba ng 8th grade Masters. Marami sa mga territory lords ang nanatiling nasa panganib, na tila nanganganib na mawalan ng buhay anumang oras. Ang mas ikinasindak ng territory lords ay ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters na lumalaban sa kanila ay tatawag ng mas maraming evil purging divine spears paminsan-minsan. Kaya naman, sa sobrang takot ay hindi sila makapag-concentrate sa pakikipaglaban sa kanilang mga kaaway. Hindi maintindihan ng Black Ink Clan kung saan nakuha ng mga tao ang mga nakamamatay na artifact. Sa lohikal na pagsasalita, dapat ay napakahirap na pinuhin ang mga artifact na nakamamatay sa territory lords. Hindi dapat magkaroon ng marami sa mga artifact na ito. Kung hindi, matagal na silang inilabas ng mga tao. Magkagayunman, hindi lang ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ang makakatawag sa mga artifact na ito. Maging ang 7th grade humans ay may tila malaking supply ng mga isinumpang sibat na ito. Ang Great Suns na nabuo mula sa purong puting liwanag ay makikita sa lahat ng dako sa larangan ng digmaan. Halos sa tuwing magpapakita ang isa sa mga dakilang araw, isa pang territory lord ang babagsak. Sa oras na kinailangan upang pakuluan ang isang tasa ng tsaa, ang Black Ink Clan Army na orihinal na humawak ng isang halatang kalamangan ay dumanas ng nakapipinsalang mga casualty. Hindi tulad ng takot na tinamaan ng takot ng Black Ink Clan, ang momentum ng Human Race Army ay lumundag sa bagong tuklas na taas. Alam ng lahat na ang pinakamataas na bisa ng Evil Purging Divine Spear ay nailabas na sa sandaling ito. Matapos itago ang sikreto sa loob ng napakaraming taon, ang kanilang trump card na espesyal na nilikha para labanan ang Black Ink Clan ay sa wakas ay napatunayan na ang halaga nito sa labanan. Gayunpaman, ang pagbabantay at pag-iingat ng Black Ink Clan ay napataas na ngayon sa limitasyon. Sa susunod na pagkakataon na ang Evil Purging Divine Spears ay ginamit sa labanan ay hindi na magkakaroon ng hindi pa nagagawang epekto. Higit pa rito, ang Evil Purging Divine Spears ay hindi matatalo kahit na ang Purifying Light ay ang kaaway ng Black Ink Strength. Ang Purifying Light na selyado sa loob ng Evil Purging Divine Spears ay limitado pagkatapos ng lahat. Kapag ginamit ng Black Ink Clansmen ang kanilang Black Ink Strength para alisin ang Purifying Light, mawawala ng epekto ang Purifying Light. Ito ay lalo na kitang-kita kapag marami sa mga territory lords ang maaaring humiram ng lakas ng kanilang Black Ink Nest sa paligid ng Royal City. Hanggat handa silang kumonsumo ng sapat na Black Ink Strength, hindi magtatagal para tuluyan nilang maalis ang Purifying Light na sumalakay sa kanilang katawan. Sa oras na iyon, hindi na sila guguluhin ng Purifying Light. Mabilis ding makakabawi ang kanilang lakas. Iyon ang dahilan kung bakit nais ng Human Masters na mapakinabangan ng husto ang kanilang kasalukuyang kalamangan. Ang ilang paghinga ng oras na ito ay napakahalaga. Para sa kadahilan ng iyon, si Shu Linggang ay nagpatuloy sa pagpatay sa mga kalapit na kaaway ng may matinding sigasig sa kabila ng malubhang pinsala. Kung ilalabas niya ang mga bagay ng masyadong mahaba, mawawala ang kapakipakinabang na sitwasyon na dulot ng unang pagpapakita ng Evil Purging Divine Spears. Ito ay isang bagay na alam ng mga tao, at malalaman din ng Black Ink Clan ang katotohanan pagkatapos ng maikling panahon ng gulat. Sa makatuwid, ang mga nakaligtas na Black Ink Clan Masters ay desperadong tumatakbo at nagtatago mula sa mga pag-atake ng Human Race Masters habang hinihiram ang kapangyarihan ng kanilang Black Ink Nest upang alisin ang lason sa kanilang katawan nang hindi isinasaalang-alang ang pagkawala. Ang sandali na sila ay nakabawi ay ang sandali na ang Black Ink Clan ay bumangon. Ang mga eksperto ng Human Race at Black Ink Clan ay nag-aagawan para sa manipis na window ng pagkakataon. Kaya, ang kanilang labanan ay naging mas matindi kaysa dati. Pinangunahan ni Yang Kai ang mga miyembro ng Dawn Squad sa buong larangan ng digmaan. Halos hindi sila magagapi, na nag-aararo sa mga linya ng kaaway na nag-iiwan ng wala kundi pagkawasak sa kanilang kalagayan. Kahit saan sila pumunta, hindi mabilang na Black Ink Clansmen ang napatay o kritikal na nasugatan. Sa isang sulok ng larangan ng digmaan, isang 8th grade division commander ang masiglang binomba ng mga pag-atake ang isang 8th grade Black Ink disciple. Ang lakas ng kanyang secret techniques at artifacts ay tuloy-tuloy na sumabog, na naging dahilan upang ang 8th grade Black Ink disciple ay biglang umatras. Ang sitwasyon ay lubhang mapanganib, at ang 8th grade Black Ink disciple ay tila nasa panganib na mapatay anumang oras. Gayunpaman, ang 8th grade division commander ay tila hindi nasisiyahan sa paghawak ng mataas na kamay sa labanang ito. Sa kabaligtaran, siya ay nakasimangot ng malalim. Hindi iyon maaaring makatulong dahil ang pag-uugali ng kalaban ay nagbibigay sa kanya ng banayad na pakiramdam na may mali.
Noong una siyang tumuntong sa larangan ng digmaan, gusto niyang makipaglaban sa isa sa mga territory lords. Kung maaari, mas mabuti kung mapipigilan niya ang dalawang territory lords sa parehong oras. Siya ay isang veteranong 8th grade Heaven Opening Realm Master kung tutuusin. Dahil isinobsob ang sarili sa realm na ito sa loob ng napakaraming taon, nagkaroon siya ng mga kwalifikasyon para sa gayong gawain. Sa kasamaang palad, ang sitwasyon sa larangan ng digmaan ay masyadong pabago-bago at maraming pagkakataon na ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa plano. Sa sandaling tumuntong siya sa larangan ng digmaan, ang 8th grade Black Ink disciple na ito ay nagkusa na salakayin siya. Walang dahilan para magpigil siya nang dumating ang kanyang kalaban na hinahanap siya mismo. Kaya, agad siyang lumaban sa kanya. Siya ay orihinal na naniniwala na ang kabilang partido ay isa lamang 8th grade Black Ink disciple. Bukod pa rito, ang kabilang partido ay tila ang uri na nalagpasan ang kanyang mga limitasyon upang sumulong sa 8th grade sa tulong ng Black Ink Strength. Kahit na siya ay nagal-inang ng maraming taon, tiyak na may gap sa kanyang pamana kumpara sa tunay na 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Ang pagkatalo sa kanya o kahit ang pagpatay sa kanya ay hindi dapat maging mahirap. Gayunpaman, hanggang sa nagsimula silang mag-away sa isa't isa ay napansin ng 8th grade Division Commander na may mali. Ang lakas nitong 8th grade Black Ink disciple na ito ay tila kulang talaga. Siya ay pinalo at natatakpan ng mga sugat, ngunit palagi niyang iniiwasan ang lahat ng nakamamatay na pag-atake ng walang pagkukulang. Kahit na ang Evil Purging Divine Spear na na-activate kanina ay ganap na naiwasan. Kailangang sabihin na ang bilis ng pag-activate ng Evil Purging Divine Spear ay napakabilis. Sa isang ambush, halos walang territory lord na makakaiwas sa pag-ataking ito. Napakaraming Evil Purging Divine Spears ang na-activate ngayon, at ang bilang ng territory lords na nakaiwas sa pag-atake ay mabibilang sa isang banda. Magkagayunman, nagawa iyon ng 8th grade Black Ink disciple na ito. Martial Pick, Kabanata 5360. 9th grade Black Ink disciple. Mula nang magsimula silang mag-away, isang salita lang ang naglalarawan sa pakiramdam na ibinigay ng 8th grade Black Ink disciple nitong 8th grade Division Commander. Halimaw. Hindi niya ibig sabihin ang uri ng halimaw na may monster chi. Sa kabaligtaran, ang iba't ibang pag-uugali at tugon ng 8th grade Black Ink disciple sa mga krisis ay nagbigay ng pakiramdam ng hindi pagkakatugma. Sa katunayan, tila pamilyar ang eksena. Hindi niya maiwasang alalahanin ang isang tiyak na labanan na kanyang nilabanan noong siya ay mas bata pa. Sa laban na iyon, kitang-kita na ang kanyang lakas ay higit na higit sa kanyang kalaban. Magkagayunman, hindi niya agad napatay ang kanyang kaaway. Kinuha niya ang kanyang oras at pinaglaruan ang kanyang kaaway sa halip. Sa pamamagitan ng pagpapanggap na mahina, sa huli ay naakit niya ang kanyang kaaway sa isang nakamamatay na butas at pinatay siya sa isang suntok. Sa sandaling ito, ang kabilang partido ay nagbigay sa kanya ng parehong, ngunit kabaligtaran ng pakiramdam. Ito ay naramdaman ng eksakto kung paano niya itinago ang kanyang lakas at gumawa ng isang aksyon sa nakaraan. Itinatago ba ng taong ito ang kanyang tunay na lakas? Kudlit. Halos hindi makapaniwala ang Division Commander. Sa paghahambing ng tunay na lakas, ang isang tunay na 8th grade master ay karaniwang mas malakas kaysa sa isang territory lord. Sa kabilang banda, ang mga Black Ink disciples na humiram ng kapangyarihan ng Black Ink Strength para malampasan ang kanilang likas na limitasyon ay mas mahina kaysa sa territory lords. Sa madaling salita, ang isang aktwal na 8th grade Heaven Opening Realm Master ay dapat na mas malakas kaysa sa isang 8th grade Black Ink disciple. Sa panahon ng 1-0 na labanan, karaniwang ilalabas ng 8th grade Black Ink disciples ang lahat ng kanilang makakaya dahil ang pagtatangka na itago ang kanilang tunay na lakas ay maglalagay sa kanila sa panganib na mamatay anumang oras. Hindi ako makapaniwala sa lalaking ito na kayang niyang itago ang kanyang tunay na lakas. Gaano siya kalakas? Ano ang kanyang intensyon? Kudlit. Hindi maintindihan ng 8th grade Division Commander. Ano man ang intensyon ng kabilang partido, nanatili ang kanyang layunin na patayin ang kabilang partido. Ang pakikipaglaban sa isang 8th grade Black Ink disciple ng napakatagal at hindi napinsala ang kabilang partido kahit na matapos gamitin ang Evil Purging Divine Spear ay lubhang nakakahiya. Gayunpaman, ang veteranong Division Commander na ito ay hindi nagpabihis sa kanyang pagbabantay. Sa pagtutok sa kanyang atensyon, ang kanyang pagkakasala ay biglang naging mas marahas. Para patayin ang kanyang kaaway sa lalong madaling panahon, pinili pa niyang sunugin ang isang bahagi ng kanyang blood essence. Ang intensity ng pag-atake ay biglang tumaas ng isang makabuluhang margin. Nahuli ang 8th grade Black Ink disciple. Kaya naman, unti-unting lumala ang kanyang kalagayan.
Biglang buntong hininga ang narinig ng 8th Grade Division Commander. Kasunod ng panandaliang tunog na iyon, isang liwanag ng espada ang bumungad sa kanya. Naramdaman niya agad na nagsitayuan ang lahat ng balahibo sa katawan. Isang kakilakilabot na pakiramdam ng krisis ang bumalot sa kanya, na nagparamdam sa kanya na parang malapit na siyang mamatay. Kaya nga, dali-dali siyang umatras ng walang kaunting pag-aalinlangan habang ang kanyang larangan ng pangitain ay puno ng liwanag na nagmumula sa liwanag ng espada sa kanyang harapan. 9th Grade. Kudlit. Ang kanyang kalaban ay nasa 9th Grade Heaven Opening Realm. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan na ng Division Commander ang ugat ng kakaibang pakiramdam na naramdaman niya. Tama ang kanyang haka-haka, tinago nga ng kanyang kalaban ang kanyang tunay na lakas. Gayunpaman, hindi niya akalain na ang kabilang partido ay isang 9th Grade Black Ink Disciple. Ang lahi ng tao ay lumalaban sa Black Ink Clan sa loob ng hindi mabilang na taon, at sa paglipas ng millennia, maraming human cultivator ang nahulog sa mga kamay ng Black Ink Clan at naging Black Ink Disciples. Sa makatuwid, palaging may mga Black Ink Disciples sa bawat theater. Gayunpaman, karamihan sa mga Black Ink Disciples ay hindi nakaligtas ng napakatagal. Ang Black Ink Clansmen ay palaging nag-uutol sa mga Black Ink Disciples sa ilalim ng kanilang utos na lumaban ng desperado upang sila ay makatakas ng ligtas sa tuwing ang kanilang buhay ay nasa panganib sa larangan ng digmaan. Bilang resulta, 70% ng mga Black Ink Disciples na ito ay hindi magkakaroon ng sapat na oras upang lumago bago sila mawalan ng buhay sa larangan ng digmaan. Bago ang paglitaw ng Purifying Light, ang human race ay naging walang awa din sa kanilang pagtrato sa mga Black Ink Disciples. Naniniwala sila na ang kamatayan ay ang pinakamahusay na pagtanggal para sa Black Ink Disciples. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kahit isang solong 8th Grade Black Ink Disciple ay bihirang matagpuan. Gayunpaman, espesyal ang Great Evolution Theater. Sa panahon ng digmaan 30,000 taon na ang nakalilipas, maraming mga sundalo mula sa Great Evolution Pass ang na-transform sa Black Ink Disciples. Isa pa, ang theater na ito ay hindi nakaranas ng digmaan sa mahabang panahon. Iyon ang dahilan kung bakit maraming Black Ink Disciples ang nagkaroon ng sapat na oras para lumaki at umunlad bilang 8th Grade Black Ink Disciples. Magkagayunman, ang isang 9th Grade Black Ink Disciple ay hindi pa lumabas mula sa alinman sa mga theater. Kailangang sabihin na ang isang 9th Grade Black Ink Disciple ay isang pag-iral na katumbas ng isang Old Ancestor, na siyang pinakamataas na puwersang panlaban sa human race. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang 9th Grade Black Ink Disciple ang lumitaw dito. Ang 9th Grade Black Ink Disciple ay gumamit ng secret technique para itago ang kanyang cultivation. Bukod pa rito, ginawa niya ang trick na ito nang walang nakakaalam ng kanyang mga aksyon. Sa kabila ng mahabang pagpapalitan ng suntok, naramdaman lamang ng 8th Grade Division Commander na medyo kakaiba ang kanyang kalaban. Hindi niya malay na naramdaman na maaaring itinago ng kanyang kalaban ang kanilang lakas, ngunit hindi niya akalain na ang kanyang kalaban ay magiging isang 9th Grade Black Ink Disciple. Lumalabas na. Ang isang Black Ink Disciple ay talagang makakarating sa 9th Grade Heaven Opening Realm. Kudlit. Ang partikular na kaisipang ito ay biglang sumagi sa kanyang isipan sa sandaling ito. Kilalang-kilala na ang Black Ink Disciples ay maaaring humiram ng kapangyarihan ng Black Ink Strength para makawala sa likas na tanikala ng kanilang grado at makamit ang mga taas na hinding-hindi maabot para sa kanila sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Gayunpaman, iyon ay mangyayari lamang sa ilalim ng perpektong mga kalagayan. Natuklasan ng human race na ang proseso ng pagsulong sa mga Black Ink Disciples na hindi pinansin ang kanilang aktwal na mga limitasyon ay may napakataas na panganib. Halos bawat Black Ink Disciple na lumampas sa kanilang mga limitasyon ay may iba't ibang pisikal na deformidad. Higit sa lahat, ang bawat pagsulong na kanilang naranasan ay maraming beses na mas mapanganib kaysa sa isang normal na pagsulong na naranasan ng human race. Ang posibilidad ng kamatayan ay napakataas. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga ideal na kalagayan ay mananatiling hindi hihigit sa perpektong mga pangyayari. Halos imposible para sa isang Black Ink Disciple na umabant sa 9th Grade Heaven Opening Realm sa tulong ng Black Ink Strength. Para sa isang Black Ink Disciple, ang prosesong iyon ay halos garantisadong kamatayan. Magkagayunman, palaging may mga pagbubukod. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming mga himala sa mundong ito. Isang 9th Grade Black Ink Disciple ang biglang lumitaw sa larangan ng digmaan. Nakakabigla lang iyon. Not to mention, itinago niya ang kanyang tunay na lakas habang nakikipaglaban sa isang 8th Grade Division Commander. Ang katotohanan na hindi niya pinatay ang kanyang kalaban pagkatapos ng napakatagal na panahon ay malinaw na nagpapahiwatig na siya ay nagkikimkim ng masamang intensyon.
Pakay niya ang Old Ancestor. Kudlit. Agad na nalaman ng 8th Grade Division Commander ang pakay ng kabilang partido. Nang bubuksan na sana niya ang kanyang bibig para sumigaw ng babala, bigla niyang natuklasan na mabilis na nauubos ang kanyang lakas at hindi siya makagawa ng kahit isang ingay. Kasabay nito, ang boses ng Old Ancestor Xiao Xiao ay umalangaw sa buong universo mula sa isang tiyak na sulok ng larangan ng digmaan. Akala ko ito ay pangalawang Royal Lord. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isa pala itong Black Ink Disciple. Hindi kita mahahanap kung nanatili kang nakatago, ngunit ngayon na kinuha mo ang kalayaan upang ipakita ang iyong sarili, hindi mo na dapat isipin na umalis muli. Matapos ang kanyang mga salita ay umalangaw, isang napakalaking yin-yang isda ang biglang lumitaw at tila tinakpan ang buong kawalan. Ang 9th Grade Black Ink Disciple, na sumanib sa isang sword light na tumatama patungo sa kanya, ay nahuli at bumagsak diretso sa yin-yang fish, ang kanyang anyo ay nanlamig sa lugar saglit. Hindi siya binigyan ng Old Ancestor Xiao Xiao ng anumang oras para makabawi. Ang balingkinitan nitong palad na jade ay nakatusok sa kanya. Ang kanyang lakas bilang isang 9th Grade Heaven Opening Realm Master ay ganap na nahayag habang pinapatay niya ang liwanag ng espada at kinaladkad siya sa kanyang labanan. Samantala, ang Royal Lord ay same time na gumamit ng kanyang lakas para umatake. Malinaw na sinadya niyang makipagtulungan sa 9th Grade Black Ink Disciple para patayin ang Old Ancestor Xiao Xiao. Sa sandaling ito, ang malawak na larangan ng digmaan ay biglang huminto. Nagulat ang lahat ng mga sundalo ng tao, gayon din ang karamihan sa mga Black Ink clansmen. Tanging ang mga territory lords ang hindi natinag sa biglaang paghahayag na ito. Sinamantala nila ang sitwasyon upang makatakas mula sa pagsalakay ng 8th Grade Division Commanders at nagmamadaling itinuro ang kanilang Black Ink strength upang alisin ang purifying light sa kanilang mga katawan. Mayroong isang 9th Grade Black Ink Disciple sa ilalim ng utos ng Royal Lord. Maliwanag na alam nila ang katotohanan, ngunit ang isang mahalagang lihim ay alam lamang ng mga Territory Lords. Ang mga nasa ibaba ng Territory Lords ay ganap na nakakalimutan sa katotohanan ito. Ang mga hakbang na ito ay ginawa upang maiwasan ang lihim na mabunyag. Kung hindi, hindi nila mahuhuli ang mga tao ng biglaan. Sakay ng dawn ng light, sa wakas ay nakuha ni Yang Kai ang mga sagot sa kanyang mga nakaraang pagdududa sa gitna ng kanyang pagkabigla. Ang Snow Wolf Squad ay nawala sa loob ng inner ring ng Black Ink Clan's defense line. Ito ay medyo nakumpirma na sila ay ganap na nabura sa isang suntok. Gayunpaman, ang squad leader na si Yao Kangcheng ng Snow Wolf Squad ay nagpadala sa kanya ng mensahe sa pinakahuling sandali. Ang mensahe ay naglalaman lamang ng mga salitang Royal Lord. Laging inaakala ni Yang Kai na kumilos ang Royal Lord, ngunit nang iulat niya ang balita pabalik sa Great Evolution Past, iginiit ng Old Ancestor Xiao Xiao na hindi pa gumagaling ang Royal Lord mula sa kanyang mga sugat. Ang Royal Lord ay hindi makaalis sa Royal City, lalo na ang pag-atake sa Snow Wolf Squad mula sa posisyon na iyon. Gayun din, hindi maaaring peke ang huling mensahe ni Yao Kangcheng. Tiyak na nakatagpo sila ng isang kalaban na lampas sa kanilang mga kakayahan kung hindi ang kanilang mensahe ay naipadala sa ganoong pagmamadali. Ang paghatol ng Old Ancestor ay sumalungat sa mensahe mula sa Snow Wolf Squad. Sa makatuwid, palaging hindi maisip ni Yang Kai kung mayroong anumang mga pagkakamali sa impormasyong ibinigay nila. Nasa harap na nila ngayon ang sagot. Ang Snow Wolf Squad ay hindi nakatagpo ng isang Royal Lord, ngunit isang 9th Grade Black Ink Disciple. Ang isang 9th Grade Black Ink Disciple at isang Royal Lord ay medyo magkatulad sa lakas, kaya sa ilalim ng mga ganitong minamadaling pangyayari, malamang na naisip ni Yao Kangcheng na ang kanilang kalaban ay isang Royal Lord at galit na nagpadala ng babala na naglalaman ng mga salitang Royal Lord. Pagkatapos noon, ang buong squad ay naalis na o nagpakamatay para maiwasang malantad ang sikreto ng napipintong pag-atake ng Great Evolution Pass. Ang kanilang sakripisyo ay hindi naging walang kabuluhan. Salamat sa kanilang maikling mensahe, ang Old Ancestor Xiao Xiao ay binalaan na. Mula sa kanyang pahayag kanina, maaaring mahinuha na siya ay nagbabantay laban sa anumang posibleng mga kaaway sa panahon ng pakikipaglaban niya sa Royal Lord. Kaya lang inaasahan niya ang isang karagdagang Royal Lord, hindi isang 9th Grade Black Ink Disciple. Kung hindi siya handa, malamang na nasaktan siya ng liwanag ng espada mula kanina. Sa kabutihang palad, nabigyan na siya ng babala ng maaga at ligtas niyang mareresolba ang anumang isyo na lumitaw kahit na tinambangan siya ng 9th Grade Black Ink Disciple nang wala saan. Ang tatlong nangungunang masters ay agad na sumabak sa labanan, at ang pagbagsak mula sa kanilang sagupaan ay naging mas mabangis.
Ang Old Ancestor Xiao Xiao ay may ganap na kalamangan sa nakaraang one-on-one na labanan sa Royal Lord na nagawa lamang ipagtanggol ang kanyang sarili ngunit hindi lumaban. Ngayong may karagdagang 9th grade Black Ink Disciple sa labanan, sa halip ay naging masama ang sitwasyon para sa kanya. Ang kanyang kalamangan ay hindi na umiral ngayon na siya ay nakikipaglaban sa dalawang kalaban. Nagkaroon ng isang hindi sinasadyang bagay. Pagkatapos ng maikling palitan ng suntok, mabilis niyang natukoy na hindi pa nagtagal ang 9th grade Black Ink Disciple ay nagtagumpay sa kanyang pagsulong. 100 o 200 taon lamang ang pinakamarami. Maaari siyang ituring na isang bagong advanced na 9th grade Black Ink Disciple, kaya medyo mahina ang kanyang pamana. Kasabay ng katotohanan na ang mga Black Ink Disciples ay mas mahina na kaysa sa mga tunay na Human Masters sa parehong grado, nagawa niyang protektahan ang sarili kahit na kailangan niyang harapin ang dalawang kalaban sa katumbas na kaharian bilang kanyang sarili. Kung ang kanyang mga kalaban ay mga 9th grade Heaven Opening Realm Masters tulad niya, hindi siya magtatagal ng matagal. Sa paghusga mula sa tiyempo, ang 9th grade Black Ink Disciple ay nagtagumpay sa kanyang pagsulong pagkatapos na umatras ang Great Evolution Army mula sa Royal City. Kung hindi, imposible para sa kanya na manatili sa labanan 200 taon na ang nakalilipas. Malamang na siya ay nasa retreat upang sumulong sa 9th grade noong panahong iyon. Matapos humakbang ang 9th grade Black Ink Disciple, ang Old Ancestor Xiao Xiao ay medyo kumalma. Mas mahirap na ipagtanggol ang isang palaso sa dilim kaysa sa isang sibat sa liwanag. Sa makatuwid, ito ay palaging mas mahusay na magkaroon ng kanyang kaaway sa bukas kaysa sa nakatago sa mga anino. Sa kabaligtaran, ang Royal Lord ay sobrang galit na halos mabaliw siya sa galit. Ang katotohanan na ang Black Ink Disciple sa ilalim ng kanyang utos ay sumulong sa 9th grade ay lubhang confidential. Ito rin ang dahilan kung bakit siya nang ahas na harapin ang mga tao ng direkta sa labanang ito. Nais niyang mahuli ang Old Ancestor ng sorpresa sa tulong ng kanyang Black Ink Disciple. Hanggat maaari siyang masaktan ng husto, ang Black Ink Clan ay mananalo sa labanang ito. Sino ang makakaalam na kahit papaano ay malalaman ng maaga ng Old Ancestor? Ang kanyang mga plano ay nauwi sa wala bilang isang resulta. Sa sitwasyon na kung ano ito ngayon, hindi magiging madali para sa kanya na alisin ang Old Ancestor. Ang labanan sa pagitan ng tatlong ito ay naging sanhi ng pagkabasag ng espasyo sa bawat epekto. Sa kabilang banda, ang figure ni Yang Kai ay kumikislap at tumawid sa higit sa kalahati ng larangan ng digmaan sa isang iglap. Bago pa man siya dumating, binalance niya ang isang Great Sun sa dulo ng kanyang Asher Dragon Spear at binasag ang kanyang daan sa siksik ang Black Ink Clan Army. Mabilis na umatras ang Black Ink Clan saan man lumitaw ang Great Sun, at hindi mabilang na mga bangkay ang naiwan sa burol ni Yang Kai. Hinawakan ni Yang Kai ang isang magulo na figure at sumigaw. Tara na, hindi siya bumalik sa Dawning Light. Sa halip, dumiretso siya sa direksyon kung saan matatagpuan ang Great Evolution Pass. Tingnan mo. Humihingal na sumigaw ang 8th grade Division Commander bilang babala. Isang Black Ink Clansman ang dumating mula sa harapan upang harangin sila, maliwanag na pinupuntirya ang matinding na sugatan na 8th grade Division Commander. Ang taong ito ay walang iba kundi ang 8th grade Division Commander na matinding na sugatan ng 9th grade Black Ink Disciple. Division Commander Chapo. Bagamat ang 9th grade Black Ink Disciple ay katatapos lang makalusot, ang kapangyarihan ng kanyang mga pag-atake ay hindi isang bagay na kayang ipagtanggol ni Chapo sa kanyang lakas lamang. May malaking pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng isang 8th grade Master at isang 9th grade Black Ink Disciple kung tutuusin. Ang huling sword slash na iyon ay halos tinadtad ng kalahati si Chapo sa baywang. Sa sandaling ito, nagkaroon ng napakalaking sugat sa kanyang tiyan kung saan kitang-kita ng isa ang nanginginig na mga organo. Higit sa lahat, mayroong siksik na Black Ink Strength at nakakatakot na sword chi na nananatili sa paligid ng sugat.